Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Hunter Baphomet. Matapos nga ang naudlot na date ni Minwoo at Hunter Reaper ay agad nang umalis si Minwoo nang malamang wala lang pala kay Reaper ang halik na yon. Umalis siya na pakiramdam niya ay binasted siya ni Reaper. Sa gitna naman ng syudad, may isang tao na ninanamnam ang bunga ng kanyang tagumpay. Ito daw ba ang mga nakikita ng mga matagumpay na mga tao? Mukhang naiintindihan na niya kung bakit ginagawa ng mga tao ang lahat para magtagumpay. Unti-unti siyang napapatawa habang pinagmamasdan ang tanawin sa labas ng kanyang gusali. Hindi niya mapigilan ang tumawa ng napakalakas. Pero hindi niya rin inaasahan na masisira pala ang kanyang moment. Biglang umilo ang kanyang kwarto. Ito pala ay walang iba kung hindi si Beelzebub. Galit na galit siya kay Minwoo. Ano daw ang ginagawa niya, bakit sinira ni Minwoo ang Modo? Binubuntong daw ba ni Baphomet ang galit niya dahil nabasted siya? Ayon kay Minwoo ay narinig niyang gumagana ang ilaw sa tuwing papalakpak daw siya kaya sinubukan niya lang. Pero ano daw ang sinabi ni Beelzebub na nabasted siya? Gusto daw ba niyang mamatay? Ayon naman kay Beelzebub ay masyado ng maraming pinagdaanan si Baphomet. Sino ang mag-aakala na mahuhulog at magmamahal siya ng isang tao? Sinabi naman ni Minwoo na hindi siya na in love. Sadyang curious lang siya. At paano daw nalaman ni Beelzebub na nabasted siya? Ayon kay Beelzebub ay curious din siya kaya sinubukan niyang maglagay ng familiar kay Baphomet pero hindi ito napansin at naramdaman ni Baphomet na dati ay agad naman niya itong nararamdaman. Nawala din daw si Baphomet sa kanyang pag-iisip kaya siya nabundol ng mga sasakyan. Meron daw kasabihan sa mundo ng mga tao. Ang pag-ibig ay ginagawa kang bulag. Hindi na daw makita ni Beelzebub ang bakas ng pagiging demonic beast sa kay Baphomet. Naging totoong tao na talaga siya sa loob niya. Naiinis naman si Baphomet at pinapatahimik na si Beelzebub. Di pa rin tumigil si Beelzebub at sinabi na kahit mabuti pa ang pakikitungo niya sa mga tao ay mapapagod din si Minwoo. Paano daw kung bigla siyang bumalik sa dati niyang pagkatao bilang demonic beast? Mag-iiba daw ba ang relasyon niya sa mga tao at magpapatayan na lang sila? Habang sinisermonan si Baphomet ay biglang may naalala si Beelzebub. Tinanong niya si Baphomet kung anong oras na. 8:00 sagot ni Baphomet. Kailangan na daw nilang umalis. Ngayon daw ang tasting party sa bahay ng mga matatanda. Titikman nila ang lettuce na tanim niya, saad ni Beelzebub. Bilisan na daw ni Baphomet magbihis dahil kailangan na nilang makaalis kaagad. Ano naman daw ang pinagsasabi ni Beelzebub? Alam ni Baphomet na maglalaro lang siya doon. At kailan pa daw naging pihikan sa pagkain ng langaw na katulad niya? Pang-aasar ni Baphomet kay Beelzebub. Sumunod na araw ay pumunta na si Baphomet kay Dr. Yoon-sun. Sinuri ng doktor ang kanyang katawan at mabuti naman dahil tila wala namang diferensya dito. Pero paano daw ba siya nabundol ng sasakyan? Tanong ng doktor. Ayon kay Minwoo ay huwag na lang daw niya alamin. Wala din daw bang kakaiba sa katawan niya nang bumalik galing sa colony? Dagdag na tanong ng doktor. Wala din saad ni Minwoo. Tinanong din siya ng doktor kung may oras ba siya ngayon pero mabilis na sinabi ni Minwoo na wala. Nalungkot naman ang doktor, gusto niya lang sanang yayain si Minwoo kumain. Bigla namang may inabot ang doktor sa kanya, nakalimutan daw niyang ibigay. Ano daw ito, tanong ni Minwoo. Galing daw ito kay team leader Song-on. Pinabibigay daw ito sa kanya. Naaalala pa daw ba ni Minwoo ang mentor na nakaharap niya noong nagsisimula pa lang siya bilang hunter? Ang evil spirit na responsable sa pagbago sa asawa ng mentor bilang isang monster. Ito ang ulat na naglalaman ng resulta ng investigasyon sa nakuhang mga sample. Pwede daw basahin ni Minwoo ang huling parte para sa importanteng impormasyon. Nagulat at tila hindi makapaniwala si Minwoo sa nabasa. Tinanong siya ng doktor kung naiintindihan daw ba niya ang ibig sabihin nito. Ayon kay Minwoo, ang napakasamang katawan na yon ay gawa mula sa iba't ibang katawan ng mga tao. Tama, sagot ng doktor. Nang unang mabasa niya daw ito ay tumindig ang kanyang balahibo. Ito daw ay plano ng ginagawa ng magic hunter na may pagka-psychopath. Ang walang saysay na pagpatay, nakakatakot na katawan na ginawa para sa walang rason, ito ay ginagawa niya para lang sa kanyang kaaliwan. Sa isip ni Minwoo ay ito din ba ang dahilan kung bakit kahit siya ay hindi mapigilan na masaklam sa katawan yon. Mukhang si Ma Song-on ay sumasakit din ang ulo sa problemang ito.
Merong mga pagkakataon na maaaring makonekte nila ang mga nawawalang hunter sa magic hunter na ito pero walang bakas na makakapagturo na siya nga ang may gawa. Sinabi naman ni Minwoo na ito rin ang kanilang napag-usapan noon. Walang kahit anong clue na naiwan. Ibig sabihin ay mas mabusisi ang kalaban nila kaysa inaasahan. Tama nga sagot ng doktor. Pero dahil ibinigay daw ni Ma Song-on ito kay Minwoo, ibig sabihin daw ba ay nagkaayos na silang dalawa? Hindi naman nakasagot si Minwoo pero sa isip niya ay alam na naman ni Ma Song-on ang tunay niyang pagkatao. Pero bigla niyang tinanong ang doktor kung totoong bang pinatay talaga ni Ma Song-on ang 7 hunter na kasamahan niya. Nagulat naman ang doktor dahil pati ang impormasyong ito ay sinabi niya kay Minwoo. Mukhang may alam daw siya saad ni Minwoo. Ayon sa doktor ay may kontribusyon din siya sa nangyaring yon. Anong kontribusyon daw? Pero sinabi ng doktor na malalaman niya din ito kay Song-on. Hindi naman inaasahan ng doktor na sasabihin ni Song-on ang tungkol sa parteng yon. Habang papalabas ay nakasalubong nila ang isang batang tumatakbo. Ayaw daw nitong magpa-inject. Medyo nalito naman si Minwoo sa nakita. Isang napakalaking nurse. Nahuli niya ang bata at agad itong tumawa ng malakas. Napansin ng nurse na ito si Dr. Yoon-sun kaya binati niya ito. Binati din siya ng doktor, nag-umaapaw daw ang kanyang energy ngayong araw. Pinakilala ng doktor si Nurse Jang kay Minwoo. Mukhang ito ang unang pagkakataong nagkita sila. Si Nurse Jang Jae-hoo ay miyembro din ng kanilang guild at nagtatrabaho dito sa ospital. Binati niya naman si Minwoo, kinagagalak daw niyang makita ito at marami din siyang naririnig tungkol sa kanya. Tinawag naman ng isang nurse ang doktor at kailangan na niyang umalis. Naiwan naman si Minwoo at Nurse Jang. Nagkaroon ng katahimikan sa kanilang dalawa at walang may nagsalita. Napagdesisyunan na lang ni Minwoo na umalis na. Pero bigla naman at napakabilis na lumapit si Nurse Jang kay Minwoo. Sinabi ng nurse na napakagwapo nga daw ni Cha Minwoo gaya sa naririnig niya. Sikat daw ba siya sa mga babae? Siguro ay maraming babaeng hunter na nagsasabi ng kanilang nararamdaman sa kanya. Nagkatinginan lang ang dalawa at walang masagot si Minwoo sa kanya. Dagdag pa ni Nurse Jang ay siguro sikat din si Minwoo sa mga lalaking hunter. Umalis na lang si Minwoo sa atlabas ng hospital habang naghihintay ng bus ay iniisip niya kung ano ang meron sa nurse na yon. Pinupuri daw ba siya o iniinsulto? Madaming sinasabing kung ano-ano. Naalala niya ang mga tanong nito kung sikat daw ba siya sa mga babae o maraming nagsasabi ng nararamdaman sa kanya. Pero ang tanging nagsabi lang sa kanya ay si Valkyrie. Naiinis naman si Minwoo sa sarili. Hindi daw siya naging tao para dito. Hindi ito ang balak niyang gawin bilang tao. Naalala na rin ang sinabi ni Beelzebub. Marami na daw siyang pinagdaanan pero hindi inaasahan na mai-inlove siya sa isang tao. Pilit naman na sinasabi ni Minwoo sa sarili na hindi ito totoo. Ang pagiging tao ay para lang sa kanyang kaaliwan. Naalala na naman niya ang sinabi ni Hunter Reaper sa kanya. Bigla niyang narinig na nag-uusap ang mga kasabayan niyang naghihintay ng bus. Sinabi ng babae na ang lalaki daw ay mali ang pagkakaintindi at bigla siyang niyayang mag-date. Sinabi ng isang babae kung na-imagine din daw ba ng lalaki ang kasal. Tumawa sila at sinabi ng babae na siguro ay pati pangalan ng mga apo niya ay naisip niya na rin. Sinabi din ng babae na akala daw ng lalaki ay interesado siya sa kanya dahil sa mabuting traito na ipinakita niya. Nagpalabas ng masamang aura si Minwoo sa kanila dahil sa inis. Napagdesisyonan niyang maglakad-lakad muna pero hindi niya inaasahan ang mga nakikita sa daan. May dalawang magsyota na napaka-sweet sa isa't isa. Nainis din siya dito at agad na dumaan sa gitna nila. Mayroon din nagse-selfie, mga estudyanteng magkasintahan, mag-asawa, at kahit pusa pa. Bakit naman daw sa dinami-dami ng araw? Ngayong araw ang may pinakamaraming bagay na nagpapainis sa kanya. May kailangan siyang gawin. Ang bagay na makakapawi ng inis at galit na nararamdaman niya. Nalingon niya at nakita niya nga ito. Nagsimula ng mag-stretch ang si Minwoo. Tila naghahanda ito sa matinding laban. Matagal-tagal na rin bago niya ginawa ulit ito. Ang paglalaro sa arcade. Sa hindi naman kalayuan, sa isang coffee shop, ay nandoon si Hunter Zest at Reaper. Nagulat siya sa sinabi ni Reaper na nag-date silang dalawa ni Minwoo. Humingi naman ng paumanhin si Reaper kay Zest dahil matagal silang hindi nagkita pero ito ang kanilang pinag-uusapan pero siya lang daw kasi ang nakakaalam sa ugnayan nilang dalawa ni Minwoo.
Naiintindihan daw ito ni Zest lalo na at sabay silang pumunta sa Tower of Sanctuary. Ano na daw ang gagawin niya? Tanong ni Reaper. Gusto sana niyang maging maayos sila ni Minwoo. Bigla namang tinanong ni Zest si Reaper kung totoo bang wala siyang nararamdaman para kay Cha Minwoo. Hindi ito nasagot agad ni Reaper. Balik naman sa arcade, may isang misteryosong lalaki na pumasok. Binati siya ng nagbabantay pero diretso lang itong pumasok. Tumingin-tingin siya sa paligid at napansin si Cha Minwoo na seryosong naglalaro. Napangiti ito at tila may binabalak. Si Minwoo naman ay patuloy lang sa kanyang paglalaro. Pakiramdam niya ay natutuwa naman siya sa laro pero AI lang ang kalaban niya kaya masyadong madali lang para sa kanya. Gusto sana niya ay yung mahihirapan siya. Bigla naman siyang nakatanggap ng tawag. Ito ay galing kay Reaper. Sinagot naman ito ni Minwoo, nag-aalala daw si Reaper na baka hindi ito sagutin ni Minwoo. Ilang beses daw siyang tumawag pero hindi niya ito sinasagot. Sinabi naman ni Minwoo na dahil nasira nga ang kanyang cellphone. Ano daw ang dahilang bakit siya napatawag? Habang nag-uusap silang dalawa ay nakatanggap ng challenge sa laro si Minwoo. Sinabi naman ni Reaper iniisip daw niya ang huling nangyari sa ospital. Hindi na nakasagot si Minwoo dahil natuon ang atensyon niya sa laro. Siguro daw ang kalaban niya ay nakaupo lang sa kabilang pwesto. Tamang-tama daw ang timing nito, mas gaganahan siyang maglaro nito kaysa kalaban ng AI. Sinagot na ni Minwoo si Reaper na kung tungkol ito sa nangyari ay huwag niya daw itong isipin. Nagulat naman si Reaper sa sagot ni Minwoo. Ayaw daw ba niya itong pag-usapan habang kumakain? Pwede daw silang kumain sa isang magandang restaurant. Total daw ay mahilig naman si Minwoo sa masasarap na pagkain. Pero biglang napatigil si Reaper nang sinabi ni Minwoo na kailangan na niyang ibaba ang tawag. Sinubukan pang pigilan siya ni Reaper pero imposible na ito dahil seryoso na si Minwoo. At ito ay natatalo na siya sa laro. Nagyaya pa siya ulit ng rematch sa kalaban. Pero sa kasamaang palad ay natatalo pa rin siya kahit ilang beses na silang maglaro. Sino daw siya? Inis na sigaw ni Minwoo. Napakadaya daw niyang maglaro. Gustong makita ni Minwoo ang mukha niya. Bigla siyang tumayo at tiningnan kung sino ang nakaupo sa kabila. Napansin niya kaagad na isa itong hunter. Ngumiti lang ang misteryosong lalaki at sinabi na napakiinit daw talaga ni Baphomet kagaya ng naririnig niya. Nagulat si Minwoo nang magpakilala siya. Siya daw ang guildmaster ng Nebula Guild. Hunter Van Gogh. Gusto daw bang sumali ni Baphomet sa guild nila? Ano kaya ang tunay na pakay ni Van Gogh, ang guildmaster ng Nebula Guild kay Hunter Baphomet? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!